Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. At i-feature ko naman po sa inyo yung walang katapusang confidential fund na issue sa ating Vice Presidente Sara Duterte. So yun, pinag-uusapan hanggang ngayon at hanggang sa natanggal na nga yung ating confidential fund, yung ating budget para sa Vice Presidente Sara Duterte. So ito ay ang speech niya sa Butuan City na kaharap niya dito ay ang mga pulis, anibersaryo po nila yon. So dito pinaliliwanag niya kung saan niya gagamitin yung confidential fund. Ito pala kagaya nga na sinabing ating butihing Presidente Rodrigo Roa Duterte na sa ROTC pala niya gagamitin yon para magkaroon ng pagmamahal sa bayan ang ating mga kabataan. Parang hinuhubog siya na maging nationalist. Yung kumbaga, mapagmahal sa bayan. Kagaya namin noon, 1983, graduate po ako ng CAT. Yung sinasabi mo CAT ay yung Citizen Army Training. Yun po yung CAT-1. At ang kasunod doon, ROTC na. So, eto nga, medyo wala na yung kanyang budget. Pero tunghayan din natin kung ano yung mga balak niya sana doon sa mga kabataan. Kasi unang-una guys, iba kasi yung henerasyon namin kaysa kumpara mo sa henerasyon ngayon. Nung henerasyon namin, wala pong computer, wala po siyang mga social media, wala siyang Facebook, wala siyang TikTok, wala siyang Dota, yung mga lahat. Wala siyang Bigo. Ngayon guys, doon na ibubuhos ng mga kabataan natin ang kanilang oras. Hindi kagaya namin nun, talagang itinuro sa amin kung paano magmahal sa ating bayan kung sakali mang merong threat sa ating bansa, kahit pa paano may pagtatanggol kasi may training kami ng kagaya nga nun, Citizen Army Training, yung CAT namin, CAT-1 kung tawagin. Alam yan ng mga kaidaran ko noong 1983. So yun nga, at wala na yung kanyang balakin na yun. Kasi kung mapapanood nyo nga yung speech ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi, panoorin nyo na lang guys para hindi na ako makapag-komento dito ng medyo masakit para sa kanila. So ang kalaban lang naman dito yung Makabayan Black, si Risa Hontiveros. Talagang ayaw nilang matuloy-tuloy yung budget na yun. Sabihin, DIY kay KB, gusto lang namang maliwanagan kung saan pupunta confidential fund nga. Ngayon, hindi na confidential kasi sinabi na kung saan niya gagamitin talaga. Ngayon, nahanapin yung 125 million. Yung 125 million na yun, ayon nga sa ating butihing Vice Presidente, yun kumbaga ang logic dyan ganito guys nasa iyo na yung pera. Pagpapagawa ka ng bahay, ano gagawin mo? Siyempre, unahin mo yung pundasyon. So, piniprepare pala yung pundasyon. Wala na. So, ano mangyayari sa pundasyon? Nagastos sa halimbawa sa pundasyon yung bahay mo, hindi mo na makikita yung bahay na pinagagawa mo. Kasi yung sa pundasyon pa lang, nabulok na. Hindi na naituloy yung mag-hollow blocks ka para mabuo yung bahay mo. Yun lang po ang logic nun guys. Kung hahanapin yung 125 million. Napakaliit nun guys. Para gastusin mo sa buong Pilipinas. Di ba? Buong Pilipinas po ang hawak niya, DepEd Secretary. So, hindi ko naman siya pinagtatanggol. Tinitingnan lang natin kung ano yung naging sitwasyon nung nakaraan bago mawala yung kanyang confidential fund. So, nanalo na sila, wala na yung confidential fund. Ano pa gagawin, di ba? So, gusto lang nating malaman kung ano yung dapat niyang, kung ano yung mga balaking niya. Sana. So, tunghayan po natin guys. Ito na po. Mga kababayan, I stand before you to shed light on the crucial role of confidential funds in ensuring the security and development of our beloved nation.
In the pursuit of progress, it is imperative that we prioritize the well-being of our citizens and safeguard the peace and order that underpins our society. Let us remember that security and development do not come with a price tag. They are the very essence of a thriving nation. Peace and order, along with education, must be protected at all costs. They are the cornerstones upon which a prosperous society is built. We must ensure that our people can go about their daily lives without fear, that our children can receive an education in a safe environment, and that our businesses can thrive without the shadow of insecurity looming over them. Confidential funds play a vital role in maintaining security by providing the necessary resources to address unforeseen challenges swiftly and decisively. Whether it is combating terrorism, tackling organized crime, or safeguarding the integrity of our nation, these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies, as well as other national government agencies and equally important local government units to protect our citizens effectively. They allow us to respond promptly to security threats, ensuring the safety of our people and the stability of our nation. Yan. Patungkol yan guys sa mga kabataan na po pwedeng i-training. Of confidential funds should not be constrained by time. It matters not whether it takes 1 day or 1 year of spending. Yun. What truly matters is the safety. Yung sinasabing 11 days daw na gastos ng Vice Presidente. We cannot cap the importance of protecting our citizens based on arbitrary timeframes. We must remain committed to providing the necessary resources for our security forces to fulfill their duties and protect our nation. Ang atong mga anak dapat makaiskwela nga dili ta mahadlok nga dunay pagpahingulos nila. Huwag matakot. Makapanigurado ta nga dunay kay mahatag na pagkaon nga baon sa ilaha. Dapat makauli sila sa atong mga panimalay nga luwas ug maipayon. This is a picture of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. Kaya nga hindi niya kino-question yung confidential fund ng presidente niya, si Ferdinand Marcos Jr. To safeguarding our people. Di hamak na malaki ang budget niya sa confidential fund, pero hindi kinwestiyon ng mga bumabatikos kay Sara Duterte. Come to think of it, guys. Ang liit-liit ng budget niya sa confidential fund. Kinwestiyon. Yan, oh. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban. Kalaban ng bayan. Totoo naman eh. Diba? Yung confidential fund ng presidente, hindi nila question bakit takot sila. It is worth noting that the Department of Education's membership
in the Anti-Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force (NTAC) exemplify the department's unwavering commitment to the protection and well-being of our learners, personnel, and other stakeholders. By actively participating in these crucial bodies, the Department of Education showcases its dedication to addressing security threats and creating a safe learning environment for our future generations. In conclusion, let us recognize the vital role of confidential funds in ensuring the security and development of our children and the future of our nation. We must prioritize peace and order alongside education, as they are the foundation of a prosperous society. The safety and security of our people should never be limited by financial constraints or arbitrary timeframes. We must stand united against any attack on funds allocated for security and development and for our children, as they threaten the protection and well-being of our citizenry. Together, let us work towards a nation that is secure, progressive, and prosperous for all. Kanina po, nagpasalamat ako sa Philippine National Police sa inyong tulong noong pandemya. Ngayon po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong serbisyo at sakripisyo para sa ating bayan. Sa Department of Education po, napakarami ng problema namin sa loob ng aming organisasyon. Yeah. And makikita ko na ganoon din sa loob ng Philippine National Police. Marami kayong dapat baguhin, marami kayong dapat reforma na gawin para sa inyong organisasyon. Ayaw nila mangyari yun. Yung iba. Maliit na advice as Secretary. Hindi na sila naawa sa mga kabataan, estudyante. Inaayos na nga ng presidente natin. Ng ating vice presidente pala. Doon sa Davao City. Huwag lang kayo tumulong sa mga kriminal. Yun. At huwag lang kayo ang maging kriminal. Yun. Yan lang ang hinihingi ng taong bayan sa inyo. Meron lang tayong approximately 200,000 personnel in the Philippine National Police. Konti yan, Diyos ko. And kung ito, o kahit ilan man sa inyo, tumulong sa mga kriminal, tumulong sa illegal na droga, sa terorismo, sa mga NPA, wala na tayong makikita magandang kinabukasan sa ating bansa. Yeah. We only have the Philippine National Police in front of us, and on the other side is chaos and a country that is going nowhere. That is why yan lang din, napakasimple ng aming maibigay o mai-share na advice sa inyo. Huwag lang ninyo silang tulungan at huwag lang din kayo ang maging kriminal. Yan lang ang hinihingi namin sa inyo. Ulitin ko ang aming pagpapasalamat. Wala na confidential fund. Ang nagsasakripisyo, malayo sa pamilya, hindi na nakikita ang mga anak dahil sa trabaho ninyo. Huwag kayong
mawalan ng pag-asa. Ang ating bansa ay magiging matatag, magiging mapayapa kung tayo ay magtulungan. Always remember that the Philippine National Police will always have a friend in the office of the Vice President at ako yun. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag para sa isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. So, yun lang muna guys. Natapos na yung speech ng ating butihing Vice Presidente na si Sara Duterte. At nakakalungkot lang guys. Hindi talaga siya tinantanan na magkaroon ng confidential fund. Talagang hinarang niya. Pero, ang ating sitting president, hindi nila kino-question. Bakit kaya? Kasi baka mawalan sila ng confidential fund pag sila nagko-question doon. Di ba? Pakasaklap talaga. Pinagkaisahan siya ng Kongreso. Yung mga dating kumakampi sa kanya, na pinagtatanggol pa siya nung una, bumaliktad lahat. Naaprobahan na yun, tapos biglang hindi naaprobahan. Ano yun? So, talagang may nag-drive para mawala yung confidential fund niya. So, yun muna guys. At maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting video. Akin lang pinakita sa inyo kung ano yung tunay na nagaganap ang sitwasyon. Working government official to, tapos parang ayaw nilang gumanda yung DepEd, yung kapakanan ng mga bata. Ayaw talaga nila. At siyempre, marami nga namang ayaw din ng mga kabataan ng ROTC o yun sa high school nga, yung sinasabi nilang PMT, sa amin kasi si CAT yun Citizen Army Training 1 pag high school. Pag college naman, ROTC na yun. Mandatory kami nung guys. At wala talagang kailangan naming gampanan yung aming yung edukasyon ng kagaya ng Citizen Army Training. O wala tayong magagawa doon. Winalanan nila nakakalungkot po guys. So yun lang muna guys. Maraming salamat po sa panonood. At komentuhan nyo kung ayon kayo o laban kayo. Okay lang. We have the freedom of speech. Thank you guys. Salamat po. See you on my next vlog. Shukran.